Matapang pa yung dayo ah. Yung congressman ninyo dito, Aray! Hiltok! Valeriano. alam nyo kasi yung congressman ninyo, yan yung mukha ng distrito ninyo. Yan yung pambato ninyo doon sa House of Representatives. Pag yun, pati barangay, pinakikilaman. Unang-una, sa sobrang laki ng leeg niya, naiipit na yung boses niya. Pangalawa, sabi ko dapat magaling, di ba? Yung congressman na pinili ninyo, simba ko ng mga sa district sa Pangoy. Naman! Inakusahan niya ako ng, lahat, inakusahan niya ako ng lahat-lahat na, pero wala man lang siya isang ebidensya na sinabi na ito ang nagpapatotoo na buwisit talaga yung babaeng Inday Sara na yan. Wala. Kaya pag bumili kayo ng muka ng distrito ninyo, sana yung congressman ninyo? O ayan mga kabatang helmet, yan yung hinahanap kong video. Yan yung tinira naman ni Madam Sara Duterte, si Kong Rolando Valeriano, video ko pa. Saan yan? Saan yan? Maynila pa rin! Maynila pa rin? Pero, alam mo, si Kong Rolando Valeriano, video ko pa, marami nang natulong talaga yan sa Maynila. Sikat talaga yan doon, lalo na sa District 2. District 2 yan eh. Tundo! Isang parte yan ng Tundo. Tundo! Alam mo, Bidyoga Pet, kung mapapadaan ka sa gawing tayuman, yung ganyan, makita mo talaga dun yung mga tolda. Pag may mga patay, yung tolda, talagang makakahiram ka talaga dyan. Pag may birthday, may pag pesta. Yung tolda, green yun. Roland Valeriano. Ayun pala yun. Si Kong yun. Kaya madali talagang lapitan yan. At marami na rin talagang napatupad, napatayo yan. Alam mo ba yung hospital ng Tondo sa Abad Santos? Di ba? Yung dinadaanan, Solis. May mga proyekto doon. Sugar Percy ko. Kaya, pero nagtataka lang talaga ako mga kabata helmet. Ano ba talagang motibo ni Madam Sara Duterte sa pagsama niya sa kampanya ni Mr. Isko Moreno sa Maynila? In preparation ba yan for 2028? Pero may iba ako nakikita kasi mga batang helmet eh. Ayon sa iyong bolang kristal? Hindi, ayon sa aking kape. Base na rin sa lahat ng mga sinamahan niya na kampanya ni Mr. Isko Moreno. Doon sa amin sa Maynila. Tinira niya si Kong, Atty. Joel Chua. Tinira din niya si Kong Abante. Tinira din niya yan, si Kong Valeriano. Kadami naman yan tinitira, dumayo lang. Alam mo ba ang common denominator ng mga yan? Anong common denominator? Di ba sa Congress, nung binabalangkas ang confi funds, sila yun. Sila yung mga naghahanap. Siyempre, kasi kung saan napunta. Nagtatrabaho sila ng tama at nagtatrabaho sila para sa taong bayan. Talagang, kailangan talaga, panagutin ang may sala. At kung nagkasala ka, at kung kumupit ka, at kung may ninakaw ka, dapat managot ka. Kung may nakupit, hinahanap nila kung saan napunta yung kinupit. At sino ang kumupit? At sino yung mga kasapakat? Na nangupit. Di ba, yan yung good governance. Yung pinaka-chairman nga, di ba, si Congressman Atty. Joel Chua? Doon lumabas yung mga pasobre. Hay nako. Yun doon nag-umpisa yung mga pasobre sa DepEd. Di ba? Kaya naman ang aking... Ba't naman kasi nabisto? Bakit lumitaw na sobre? Ganun talaga, pag ang konsensya kasi, di ba,
talagang super inaano ko na ng konsensya mo, hindi mo lang kakayanin pang itago pa yan. Pero yan nga mga kabatang helmet, yan yung napansin ko. Kaya sumasama si Madam Sara Duterte. Parang yung pangangampanya, secondary na lang yun eh. Pero yung primary na motibo talaga, tirahin itong mga kongresista, Bidyo Cooper. Yun yung ano eh, yun kasi yung lumalabas. Kasi kung positive campaigning lang tayo, walang ganyang negative na kung ano-anong may pa-picture na nakasira, may, ad hominem yung sa walang leeg, malaki leeg, or naipit ng boses, di ba? Yung malaki bulsa kaya, ad hominem ba yun? Yung corruption yun eh. Corruption yun. Pag nanakaw na yun. Corrupt yun. Corrupt. Yung pagsisinungaling. Malapit na, ha? Lalo na, malapit na eleksyon. Lalo sa mga Kamaynila ko dyan, sa mga katundo natin. Alam naman natin kung sino yung dapat natin ilukulok. Parang awa nyo na. Nagpapakahirap kayong magtrabaho. Nagpapakahirap kayong magtrabaho para buhayin ang pamilya nyo. Doon nga sa tindahan namin, Pichuga, parang daming may utang. Ba naman yan? Tindahan namin, palugi. Pamigay na lang talaga yung mga paninday. Bakit? Yung notebook. Ang kapal na ng utang ng mga kapitbahay namin. Dahil mahirap ang buhay. Asin na nga lang na piso, inuutang pa. Ay, naman Tapos yan. Tapos boboto ka pa ng isang basura. Ay, ewan ko na lang talaga. Talabak ng basura sa Maynila, please lang, buwasan na natin, ha? Nakakadismaya talaga kung ganyang klaseng mga hindi mo masasabing public servant sila eh. Hindi nga. Kasi nakakabastos talaga, nakakabastos. Ewan ko na lang, ha? Shout out talaga sa teacher ko na pilit pa rin ipinagtatanggol porket kabayan niya. Ay naku ma'am, hindi mo deserve ang lisensya mo. Comment down below kung ano masasabi niyo dyan. Kung ano ba talagang motibo ni Madam Sara Duterte, di ba, sa pagsama sa kampanya sa Maynila, at ano yung motibo ng panggagano, no? Parang siyang, verbal harassment. Oo naman. At hominem nga. Kasi kung karaniwan kang tao, ano na yun eh, verbal abuse. Oo. Verbal, character assassination. Character assassination. Pero Pero pinintasan mo na ng gusto eh. at hominem nga, di ba? Diba? Hindi, ano kasi yan eh, hindi ka nag-stick dun sa issue. Kaya nga. Ang pinantatapat mo, pinipintasan mo, nilalait mo yung itsura ng tao para mapagtakpan yung totoong issue ng 125M in 11 days. Di ba? At hindi lang yun, hindi lang yun yung di ba, yung withdraw doon yung sa DepEd. Yun yung mga pasobre. Tsaka diba? Parang umaabot na yata siya ng 625 million. Yung mga batang helmet, pinapaalala ko, yung mga pondo na yun, yung mga pera na yun, galing po sa atin yun. Pinaghirapan natin yun, tax natin yun. Na dapat na ipanggawa na sana ng classroom para sa mga anak nyo. Yes. Para hindi sila nagsisiksikan sa isang classroom. Saka yung mga libro, lahat may mga libro, may gamit sa school. Diba? Yun ang nakakalungkot. Kung nagsama ang video na ito, kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. Stay happy, stay healthy, stay safe as always. Sabi nga sa buhay ng helmet din ang book, it's getting better every day. God bless everyone. Bye! Kaya talaga.